Yo, so mga D-wires. So, ayan, tapos na natin gawin yung box na pinturahan na natin. So, ikakabit na natin mga speakers. So, yung mga speakers na ilalagay pala natin dito, yung mga Tosundra na brand. Pero itong subwoofer, ito yung na-vlog ko dati na, na single voice coil na single magnet dati na ginawa kong, minodify natin, na ginawa natin dual voice coil at pinalaki yung kanyang voice coil. Ayan, yan yung binutasan pa natin yung likod para sa magandang blowing ng air cooling ng voice coil. So port order yung concept ng kanyang subwoofer enclosure. So na-vlog ko na yung na-upload ko na pala yung pag-build ko dito sa box na to. Check nyo na lang sa previous upload ko. So hindi na tayo nag-upload ng isang buong dire-diretso kasi para mas maganda yung pakonti-konti na lang. So, trip nyo na lang yung mga previous vlog ko kung gusto nyo makita kung paano natin binibuild yan. So, ikabit na natin to. Yung pang boses pala natin, gagamitin natin yung Tosundra 809. So, 50 inches din yung, 50 mm din yung kanyang voice coil. Naka-parallel yan para makakuha tayo ng 4 ohms impedance. Tapos, lalagyan natin ng super bullet tweeter na Tosundra din. So, ito yung kanyang model PA88-140. So, lalagyan natin ito ng filter capacitor na 1.0 microfarad para mas filtered yung kanyang high frequencies talaga. Tsaka medyo parang humina rin na konti. I mean, para filter na lang talaga yung high frequency. Dito na lang tayo mag-base ng medyo high frequency. Mataas din kasi yung nito eh. Mataas yung kanyang frequency response. So okay na okay talaga daw pang boses, mid-range, tsaka mid-bass na rin. So hindi natin ka-cut off yung bass dito para at least may tulong na high bass or mid-bass dito sa ating subwoofer. Lalo na kasi kapag nasa outdoor, medyo hindi na ganun dinig yung low frequencies. So ikabit lang natin to at initial test natin kahit wala pa yung ating mga head unit na ilalagay dito. So, kasi hindi pa dumarating yung ibang parts niyan eh. Pero kapag nailagay na natin speakers dito, pwede nating matesting din sa ating car amplifier. So, initial test natin doon. Tingnan natin kung okay ba yung kinalabasan ng ating combination speakers. So, yung mga D-wires, naigapit na natin yung ating mga speakers. So, ito yung mid-range natin, yung pang boses natin, mid-high. At ito naman yung subwoofer, naka-inverted yung kanyang anong tawag dito? Yung kanyang mounting naka-inverted. So, baguhin na lang natin yung pacing kung sakaling maging out of pace. Meron namang option na pace changer yung yung low pass filter na gagamitin natin. So, lagay lang natin yung port na yan at testing na natin sa car amplifier. So, initial test tayo. Gamit natin ng car amplifier na D12. So, hindi ito ganong kalakasan. Mas malakas yung X12 na kasi pinag-compare ko na yung laman nila. Mas malaman yung mas mataas pati yung power supply nung X12. Ito, yung capacitor niya tsaka yung supply niya mababa lang eh. So, wala tayong splitter kaya unahin muna natin yung mid-high natin. So, dito tayo sa Tecno Remix na walang katapusang kamatayan na ginagamit ko. Gas-gas na. Kasi ito lang yung music na hindi ako nakaka-copyright. Ang dami kasing music ko nagagamit dati. Puro copyrighted. So, ito na lang. So, hindi natin ma-volume up. Wala tayong processor. Naka-flat lang yan, walang bass boost. Ito, naka-disregard lang kasi naka-flat eh. So, gagana lang to kung nakalipat sa high. Pero hindi natin may lagay sa high dahil full range yung speaker natin. Okay, testing. naka-bridge yung ating amplifier dyan. So, naka-mono lang din yung
speaker na yan. Kaya okay lang. So, testing tayo ibang music. Panalo rin talaga yung Sipa nung Tosundra 80 na yun, no? So, parang may subwoofer na eh. So, ilipat naman natin sa subwoofer. Tingnan natin yung response ng ating subwoofer. Yun, para mas madinig natin, subwoofer lang alone. Kasi nga wala tayong splitter. Hindi natin mapagsabay yung subwoofer at saka yung full range. Wait lang, ilipat lang natin. So, yung mga ka-wires, now playing subwoofer natin. Walang pang boses. So, ang ginawa ko ay isang channel yung ginamit ko sa booper channel. Kasi 4 ohms kapag pinag-parallel mode tapos naka-bridge, baka masira yung amplifier natin, hindi naman malakas to. Kaya isa na lang. Pati para mapagsabay ko mamaya yung full range. Lilipat yung isa mamaya dito eh. So, yan. Bass lang talaga siya. Oh. Ang sarap ng bass, oh. Panalo. Ang port order band pass talaga. Hindi pa natin malakasan yan, ha? Subukan natin kung may lalakas pa. Baka yung amplifier ay hindi na kaya rin. Ay, init, ha? Init yung amplifier na eh. Kaya pandi pa. Ang sarap. Subukan na natin yung Bass I Love You. All time favorite natin pang testing sa subwoofer. Wait lang. Dark Horse na lang pala yung play natin. Masyadong mababa nga pala yung Bass I Love You. Eh, mahina yung amplifier natin. Ayun o, mahina rin to eh. Oh. Ayan. Kung nadidinig nyo sa headset, ayun, masyado siyang low frequency eh. Kailangan natin ng mas malakas na amplifier. Saka yung power supply ko, ang init ang wire, oh. Ang nipis kasi yung ginamit natin eh. Ayan, kung nadidinig nyo eh, medyo masyadong low. Ayan, nangangamoy na yung ating wire. Init, oh. Luluto. So, ayusin lang natin yung pang power natin dyan para magamit natin ng ayos yung subwoofer natin. Ang init ng amplifier, oh. Kailangan talaga dun sa subwoofer natin is mono para ma-play natin ng maayos. So, abangan yung mga ka-wires. Ayun, oh. Pinapapos ang power eh, oh. Tingnan natin. Baka mag-tweeting na yung amplifier. So, abangan yung mga ka-wires kapag nailagay na natin yung tamang amplifier nitong dalawang yan. Kasi hindi natin ma-testing ng full potential power eh. Dahil nga yung amplifier natin, sinto-sinto na to. Ayan, sira na yung knob niya dito. At yun, nilalagdat ka talaga. So, ito kasi yung pinuload ko sa tricycle nung in-installan ko, binigay sa akin. May mga sira na rin kasi inaayos ko yung iba, yan okay pa naman. So abangan yung mga D-wires kapag natapos na natin, testing ulit natin ng full potential power na. Ang gagamitin natin ang amplifier dito yung TPA 3255. Ano bang tawag doon? HK ba? Or HT? Or M? Hindi ko matandaan. Basta yung pinakang chipset na gamit niya is TPA 3255. So dalawa yon, para sa subwoofer at para sa pamboses, parehas natin i-bridge. So yun, salamat sa patuloy pagtutok.